Kinokondena po natin yan nangyari dyan sa Tarlac, no? At lilinawin ko lang po, hindi po ito service-related na double murder, no? Ito po ay, kung hindi tayo nagkakamali, ay isang away daw, no? Tungkol sa pagposisyon sa lupa. So, ang pulis pong yan ay hindi po pwedeng mag-invoke ng kahit anong depensa na may kinalaman sa kanyang katungkulin ang kanilang ang pagpatay na yan. At ito po ay tatratuhin ordinaryong murder cases, no? At iimbestigahan, kakasuhan, lilitisin at papaparusahan po natin yung pulis na yan. No ifs, no buts. Magkakaroon po ng katarungan dahil nakita naman po natin ang ebidensya ng pangyayari. Hindi po yan po protektahan ng presidente, kinokondena po natin yan. Sir, based po dun sa initial investigation ng PNP, meron po bang previous cases si Police Senior Master Sergeant Nuesca? Yung sa Parañaque, Yes, sir. Yeah, meron siyang previous cases na nakuha. Meron siya, pero karamihan doon ay na dismiss na at na serve na niya yung penalty. So we discussed it with the RD doon sa kanya. May mga previous cases siya, no? In 2019, meron siyang grave misconduct, okay? But that was dismissed, okay? On that was May. On December 2019 ulit, another grave misconduct, dismissed din ulit, okay? So, meron siyang na non-appearance in court duties, dismissed din. That is 2016. On 2014, meron siyang yung lace grave, no? Lace grave, nagkuhan siya ng 31-day suspension. Pero 2014 pa yon. And 2013, another lace grave, drop and close. So isa lang yung meron siyang imbestigahan siya 1, 2, 3, 4, 5 times. Isa lang yung case na natuloy at nasuspend siya ng 31 days. The rest ay drop and close based on the record submitted with me by the RD Pro 3. Sir, ano po yung kaso niya doon sa dalawang naunang grave misconduct? Okay. Ang case niya doon, which was being investigated by the IAS, is homicide. Okay? The latest case niya was committed on December 29, 2019, homicide. The first homicide case niya is May 9, 2019. Lahat po to ay puro po case dismissed po to lahat, no? Because of lack of evidence and witnesses to pursue the admin cases. So more or less, ang criminal din ay wala rin na-file against sa kanya. So, sir, anong panuntunan mo, sir, sa mga pulis na may mga kinakaharap na mga kaso? Dapat ba relieve muna sila habang may mga kaso? O ipapareview mo po ba yung may mga pulis na tulad niyan, homicide pala yung mga dati niyang kaso at marami pa siyang mga iba pang kaso? Dapat ba, sir, hindi muna makapwesto yung mga ganong mga klase ng pulis, sir? Hindi naman. Kasi nga, yung case niya is na case dismissed po, no? After he was investigated, na case dismissed, so wala namang kasong against sa kanya, so back to duty po siya. Kasi inimbestigahan siya, no? At hindi po napatunayan kung na siya talaga ang gumawa based on the documents. At ang nag-imbestiga po noon ay ang IAS. Okay? So, kung wala namang dahilan para i-relieve or i-detain at i-dismahan yung mga tao, maski may kaso pa naman siya, ay hindi po namin gagawin yon. We still observe due process sa procedural po namin dito. Kung may kaso na siya at na-penalize na siya, that's the time i-serve yung suspension, recall ng firearms, and relieve siya sa position. Now, for this new case, very strong po yung evidence sa kanya, kaya nga na-detain na siya, na-disarmahan, at inisyuhan na po namin ng automatic leave of absence, no? Para po yung salary niya will be automatically cut.
po doon. Yun po yung ginawa po kaagad ng RD Pro 3. Just a follow-up. Kanina, binabanggit kasi nung na-interview namin sa Paniki Tarlac na Chief of Police na meron din tungkol sa boga, which was probably one of the reasons kung bakit na-trigger ulit yung kaso tungkol dun sa right-of-way. Pero pwede lang pong paki-enlighten kami, ano exactly yung issue tungkol dun sa right-of-way, gano'n na to katagal, and will this affect the case that will be filed against him, whether it's homicide or murder? Kasi kanina, medyo parang iba-iba yung information that we are getting. We're not really sure whether it's murder that is going to be filed against him or homicide lang po. Will it affect, kasi kung halimbawa right-of-way at matagal na yung issue na yon, meron po bang magiging parang ano yon, epekto dun sa kaso na kumbaga parang pinag-isipan na niya na gawin yung pagpatay, or talagang out of the, parang naging outburst lang niya yung kanyang pagbaril lang dun sa dalawa? Una-una, ma'am, we will let our investigator do their job. Hindi ko po sila pangunahan at hindi ko rin alam kung bakit niya nagawa yon. So we let the investigator do their job. Hintayin natin kung ano po yung ipa-file nila na kaso. I will not state any specific case kasi nga baka maiba ang interpretations po ng mga investigator natin. So ang stand namin dito sa headquarters is we let the investigation go on and our investigator do their job. We'll just wait kung ano po i-file ng kaso at ano po ang na-find out nilang kadahilanan kung bakit nagawa po yun ng personnel namin. Thank you. Ms. Eunice Hilerio, Filipino Mirror. Ma'am. General, good afternoon. Follow-up question lang po regarding po kay Nuesca. Kanina po may nabanggit po kayo na anger management. Sa pagkakataon pong ito, magkakaroon po ba ng repressor ang mga pulis para nga po maging mataas nung antas nung pagmamanage nung emosyon para hindi na po maulit ito? Yes, actually, kaya nga sabi ko nga kanina, kasi bago nagpunta kami doon sa inaugurations ng emergency health treatment, na doon yung neuropsychiatrist namin, na-discuss namin yon kung bakit may mga gano'n na insidente. Ang assessment ng neuropsychiatrist namin, sabi niya, sir, baka sa galit, kasi nga, nung sa galit, nagawa niyo yun, kasi yung assessment niya as neuropsychiatrist, nakita ko, sir, mukhang nagalit yun, kaya gano'n reaction eh. But nung bumaba na yung galit niya, he surrendered peacefully. So siguro, ang sabi niya, siguro we try to study, sir, na magawa tayo ng anger management, di ba? Try the possibility of informing our people on to manage their anger. No? Kasi pag outburst, biglang makagawa ng masamang bagay. So it's just it's first an assessment given by our neuro psychiatrist based on that situation. But with that, gusto kong pag-aralan kung gagawa ba kami at kung paano gagawin ang module for anger management. Because it's a new concept na lalabas sa amin kung in case ituloy po namin yon.